mayroong Rossi na motor, maingay siya kapag naka-change gear. Ano kaya ang dahilan sa makina niya kung bakit siya maingay? Tingnan natin kung anong dahilan. Malaman natin, i-change gear natin siya. Yun na, yun. At ito, naririnig na natin kung talagang totoo ba siyang maingay, at na confirm ko na maingay siya talaga. At gagawin natin ito ay babaklasin natin ang makina. At ito na, ibaba na ang makina at tatanggalin na natin ang cover sa cylinder head. May mga bolt siya dyan sa kanyang rocker arm. Tatanggalin nyo lahat para ang rocker arm niya ay matatanggal nyo. At may mga washer ang mga bolt. Huwag niyong kakalimutan ang mga washer kapag standard pa ang makina. Pag hindi na siya standard, pwede na lagyan nyo ng kakaibang washer na malupit. Ito ang push rod. Hindi siya katulad sa Team X155 na mahaba. At may mga lock siya sa stud bolt. Ito ang kanyang mga lock apat. At may mga washer. Huwag niyong kalimutan ang mga washer. At sa palagay ko, itong itsura niya ay katulad lang siya sa Honda TMX 105. Tingin ko, magkatulad lang sila. Ito, stud bolt, nut, may mga washer. Ito 12mm siya dyan, may bolt siya dyan na 12mm. Ito, hugutin nyo na ang cylinder head. Ito na, nakikita na natin ang cylinder head nya. Wala siyang sira sa cylinder head. Nakikita natin na wala siyang sira. Itong piston niya ay may carbon. Malaki na ang carbon sa kanyang piston. May 2 bolt, 6mm. Ito, babaklasin na natin ang cylinder block. Ito ang block, titingnan natin. May gas-gas ng block niya. Kasi nakikita na natin na ang kanyang piston ay may carbon. Na malaki ang carbon na yan sa piston. Gas-gas ang kanyang cylinder block. Ito, nakikita natin na may gas-gas. Para natin na ito i-rebore na itong cylinder block na yan para kompleto. Hindi siya uusok kapag ibabalik natin sa paglalagay dyan. Tanggalin ang lock, piston lock dyan sa kilid ng piston. Ito, ganito lang. Pupukin na natin ng kasyang piston pin katulad sa size para ang piston niya ay ma-remove. Ito, tingnan nyo ang kaya piston, no? Sunog na. May oil na siya na pumapasok dyan kapag sunog na. At itong cover sa kanyang magneto ay may mga bolt. Tanggalin nyo lahat para ang cover niya ay ma-remove nyo. Itong banda ay yung takip sa may starter gear. Ay starter gear siya dyan. Siya ang umiikot kapag naka-starter. Patungo sa starter gear naman sa likod ng magneto. At ito, tingnan nyo, may mga washer siyang manipis sa kanyang starter gear. Ito ang starter gear niya sa starter motor. May mga washer siya dyan. Yung pin niya may washer sa likod. Huwag niyong iwawala.
At sa loob ng starter gear ay may bolt pa siya dyan. 6mm siya talaga. Basta ganitong mga motor ay may bolt na isa sa loob ng starter gear. Ito na, tanggal ko na yung crankcase sa magneto. At ito naman dyan, may gear naman dyan. Ito. Ang pin niya ay may washer. Ito, tanggalin na natin ng nut sa magneto. Itong puller sa magneto ay ito ang gagamitin nyo. Basta ganitong mga klaseng motor. Ito lang gagamitin nyo, parang bolt. Yung bolt sa puller sa flywheel. Ganito lang. Hindi siya kasi yun know, madali rin siyang tatanggalin. Pupukpukin nyo lang. 17mm lang yung backring ginagamit ko dyan. Pupukpukin nyo lang at ito ay matatanggal na. Para lang siyang bolt yung puller sa magneto. Ito, natanggal ko na yung flywheel. At itong starter gear niya sa likod sa flywheel, tanggalin nyo yung likod ng Mindex drive. At may nut ay bolt siya dyan, 6mm. Yung lock sa may half moon. Yun. Ang half moon niya ay nasa loob, hindi katulad ng Team X na sa labas. Ito, i-remove na ang half moon. Ito, timing gear sa may cams. At i-remove na din ninyo itong starter motor para iwas awala. At umpisa na natin tanggalin itong mga bolt sa clutch side crankcase. Mga 6mm lang ito lahat. Hindi ko na alam kung ano ang haba niya dyan. Basta 6mm lang yan. Kapag gagamitan nyo ng tools, ang tools nyo ay 8mm. Pero ang bolt na yan ay 6mm lang. O, i-remove nyo ang crankcase sa clutch. Remove. Ito pin. May pin siya. Remove ang bearing. Iwasan yung mawawala ang pin sa clutch. Siya ang nagtutulak sa clutch kapag binibihit nyo ang cable. Itong screw na yan sa rotator, impakin nyo lang ng kaunti. Huwag yung masyadong palakasan ang pokpok. Mabatak ang kanyang cover sa kanyang rotator. Tatlo lang ang screw na dyan. Gamit na lang kayo ng impact para hindi kayo mahirapan sa pagtatanggal dyan kasi higpit yan. Hindi mapihit ng kamay. Kailangan pa siyang gamitan ng impact na mano-mano. At delikado po dito gamitan ng impact na yung parang air, compressor air. At itong automatic kasi ang kanyang baka malos yung thread. Itong kasol natin, tatanggalin na natin. Ito nilagyan ko ng flat screw sa ilalim ng gear para sa pag-ikot nyo ng lock ay hindi siya maikot ang sabay at matatanggal nyo ang kasol nut sa may clutch. Ito lang ginagawa ko kasi wala akong pangbili ng mamahaling tools. Ito, minamanual ko lang. Kikita nyo kung paano siya tatanggalin. Linagyan ko na lang ng flat screw sa kanyang gear para hindi siya kaikot. Ito, tanggal na. Basta nakikita nyo kung paano ko ito ginagawa. Wala itong trampas kasi minibidyo ko lahat. Ito, tanggalin ang kanyang rotator sa oil.
Itong rotator sa oil ay yun nag-support sa crankshaft. Ito, may washer. Ano, may washer siya dyan. Oh, huwag niyong kalimutan kapag nag-install kayo, huwag niyong kalimutan ng washer na yan. Kasi kung mawala yung washer na to, ay hindi nyo ma-half clutch ang motor. Basta mawawala itong washer na ito. So ito, titingnan natin yung kanyang clutch damper, may maluwag na siya, may kalog. Ito ang gear. Tanggalin nyo ang gear. At tatanggalin nyo naman ang gear sa oil pump. Kasi pag hindi nyo tatanggalin ay talagang makaproblema kayo kung mabiyak ang gear na yan. Biyak ang ulo nyo kapag nabiyak ang gear sa oil pump. Ang ipin niya ay madudurog. At next natin gawin, tatanggalin ang cap sa drain oil. May spring at saka may o-ring. Yun. Ganyan, may sinasala sa oil. May sumasala sa mga madudumi. Yun, no? Dumi na siya silaga. May kinakain siya sa loob. Parang may kinakain siya. At itong sa center crankcase, mga bolt, tatanggalin nyo lahat para yung sa loob ng transmission ay makikita na natin. Makikita na natin kung ano ang maingay sa dyan kung natatanggalan natin lahat. Surprise lang siya talaga kung ano ang nag-iingay sa loob. Ito, tatanggalin na natin para makikita na kung ano ang nag-iingay. Sumasama ang kanyang crankshaft. Walang sira walang sira. Kanyang connecting rod. Hindi natin to gagalawin kasi wala siyang sira. Ito, titingnan na natin ang crankcase. At dito tayo titingin sa gear para malaman natin kung ano ang nag-ingay. Ito, shifting port, tatlo ang shifting port, di kinta. Mayroon siya namang mga sixta, kinta. Ito, shifting port, tatlo. Kakaiba ang panga. Kunin ang transmission. Titingnan natin kung ano ang nag-ingay. Baka dito ang kababalaghan sa loob. May kababalaghan itong nangyari mga parikoy. Kasi maingay siya, change gear mo ay maingay. May mga washer, huwag niyong iwawala. Kapag nawawala ang mga washer na yan, ay salot kayo sa iyong kaspa. Kas na yung pa. Kaspa. Daming washer to. Ito, tingnan natin. Tingnan nyo lang kung ano ang problema. Tingnan nyo ang gear. Yung gear sa 3 sira. Dito walang sira. Ito. Ito, pudpud No? Ito, sinirkulan ko yung pudpud na gear. 3 sira. Wala nang ipin. Hindi ko alam kung bakit siya nagkaganon Bakit napupudpud ang kanyang ngipin? Hindi ko alam. Ang alam ko ay maingay siya. Ito,